Naabutan ako ng tatay ko na karga ang aking sanggol habang nakasandal sa binti kong iika-ika pa rin. Nagalit siya at sinabi sa akin, "Bakit ka nandito sa labas? Nasaan ang bahay na binili ko para sa'yo?" Sumagot ako sa mahinang boses. Kinuha po ng sekretarya ng asawa ko at sumama na ang asawa ko sa kanya. Kumusta? Mga minamahal na tagapakinig. Inaasahan ko na tayong lahat ay laging may mabuting kalusugan, tagumpay, at mahabang buhay. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, tulungan po ninyong lumago ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. Kung nagawa na ninyo, simulan na natin. Isang ambon ang pumapatak na parang maninipis na sinulid. Halos hindi marinig, pero sapat na para makaramdam ako ng ginaw sa aking mga balikat. Ang singaw na lumalabas mula sa maliit na imburnal sa gilid ng bangketa ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga ilaw mula sa mga bahay sa Vista Real Subdivision ay tila napakalayo. Wala na akong kilala at nandito ako, sa labas ng sarili kong bahay o ng dating bahay ko. Kumirot na naman ang kaliwa kong binti. Ang epekto ng aksidente ay tila ipinapaalala ang presensya nito tuwing masyadong matagal akong nakatayo. Nabali ang aking saklay kaninang hapon nang matisod ako sa bakod ng bahay na hindi na akin, kundi ang huling hangganan kung saan ako pwedeng tumayo bago nila ako sigawan. Umiyak ang sanggol ko sa aking mga bisig. Marahil ay nararamdaman ang tensyon sa aking katawan. Sira ang isang gilid ng aking tote bag. Nagkalat ang laman nito sa bangketa. Ilang damit ng sanggol, isang halos walang laman na dede, at isang manipis na kumot na amoy fabric conditioner pa ng bahay. Yumuko ako para pulutin ito, pero kumirot ang binti ko at napilitan akong tumigil sa kalagitnaan ng paggalaw. Kinapos ako ng hininga dahil sa sakit. Hindi ako dapat umiyak. Hindi. Ngayong gabi sana ay nakatok ako sa pintong iyon at nasabing gusto ko lang ng damit para sa sanggol o kahit man lang ang makapal na kumot na binili ko gamit ang pera mula sa aking overtime. Pero ang boses ni Dennis ay umaalingaw-ngaw sa isip ko, malamig at mapagmataas. Gumagawa ka ng hindi komportableng atmosfera sa bahay. Mas mabuting sa ibang lugar muna tumira si Elena pansamantala. Sige. Hayaan mong tulungan ni Stella ang nanay ko na ayusin ang bahay. Nahihirapan ka pa ring maglakad, at ang pansamantala na iyon ay naging mabagal at tahimik kong parusang kamatayan. Ang mga ilaw ng isang sasakyan ay nag-reflect sa basang kalsada habang palapit ang isang lumang van. Ang tunog ng makina nito ay mabigat, umuugong, parang isang mahabang paghinga na nagtatago ng pagod. Dahan-dahang umabante ang sasakyan bago huminto ilang metro mula sa akin. Hindi ko na nagawang punasan ang aking mga luha nang bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang lalaki habang nakatingin sa maputik na lupa. Elena, ang boses niya ay mahina, nag-aalangan, at pagkatapos ay naging gulat. Halos mabasag. Diyos ko! Elena! Nanigas ako. Ito ang boses na inaasahan kong marinig nitong mga nakaraang araw. Pero hinding-hindi ko ginusto na makita niya ako sa ganitong kalagayan. Mabilis na lumapit si tatay. Tumawid sa mga paddle sa kalsada, hindi alintana kung mabasa man ang luma niyang sapatos. Nang makalapit siya, agad na natuon ang kanyang paningin. Sa iika-ika kong binti, sa sirang bag, at pagkatapos ay sa kanyang apo, na umiiyak. May nagbago sa kanyang mukha. Hindi ito galit o lungkot. Ito ay isang bagay na mas tahimik at matalim. Bakit ka nandito, anak? Nasaan ang bahay mo? Nasaan ang bahay na binili ko para sa'yo? Ang tanong ay simple. Pero pakiramdam ko ay may nagbukas ng pinto na matagal ko nang pinipigilan mula sa loob. Lumunok ako ng may blankong dibdib. Ang boses ko ay lumabas na mahina. Basag. Hindi nila ako pinapapasok, tay. Doon na nakatira sina Dennis at Stella ngayon. Sabi nila pabigat lang ako. Pinapaalis nila ako. Kinurot ng hangin ang batok ko. Lumakas ang ambon. Pero hindi ang panahon ang nagpapanginig sa akin, kundi ang tingin ng aking ama. Wala siyang sinabi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Nanatili lang siyang tahimik. Isang katahimikan na nagpapigil ng hininga sa gabi.
Bahagya siyang yumuko. Tinitignan ang sugat sa aking tuhod, na natatakpan pa rin ng manipis na band-aid. Natumba ako kaninang hapon, nang harangan ako ni Stella sa pinto at itulak ang braso ko. Basa ang band-aid. Kupas ang kulay dahil sa ulan. Tumigil doon ang tingin ng aking ama, nang sapat na tagal para matuyo ang aking lalamunan. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at kalkulado. Parang sa isang taong gumagawa ng isang napakahalagang desisyon. Nagdial siya ng numero. Sandaling tumunog ang ringtone. "Rafi," sabi niya sa malamig na boses. Hindi ito ang boses ng amang nakilala ko. Ito ay malamig, walang panginginig, walang bahid ng pag-aalinlangan. "I-activate mo ang file ng bahay sa Vista Reel ngayong gabi." Tumingin siya sa mukha ko sandali, at idinagdag. "At buksan mo rin ang file ng proyekto ni Dennis." Kumunot ang noo ko ngayon. Anong file? Anong proyekto? Si Rafi. Ang parehong Rafi na akala ko ay pinsan ko lang, na madalas bumisita at nagdadala ng chichirya. Ang parehong Rafi na madalas punahin ng biyenan ko. Dahil sa tingin niya, ay tamad ito. Tinapos ng aking ama ang tawag, nang walang anumang paliwanag. Hindi na niya ako tinanong ulit kung ayos lang ako. Hindi siya nagtanong kung bakit nila ako pinalayas, o kung ano ang ginawa sa akin ni Dennis. Dahil alam na niya, ang sapat sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin ng gabing iyon. Ipinatong niya ang kanyang manipis na jacket sa aking mga balikat at kinuha ang sanggol mula sa aking mga bisig. Ang kanyang mga kamay ay tila napakakalmado, kahit na ang kanyang panga ay magkatikom. "Umuwi na tayo, Elena," sabi niya sa mahinang boses. Bukas ng umaga, hindi na kanila ang bahay na iyon. Nanigas ako. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Isang halo ng ginhawa, takot, at pagkalito. "Tay, anong ibig mong sabihin? Anong file yon?" Tumingin siya sa akin. Ang mga matang palaging mainit ay naging isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. "Masyado ka nang matagal nagtiis," sabi niya. Ang boses niya ay malambot, pero matatag. "Ngayon hayaan mo akong magsalita sa wikang naiintindihan nila." Biglang tumigil ang ambon. O marahil ay hindi ko na ito nararamdaman dahil ang dibdib ko ay puno ng buhol-buhol na emosyon. Hindi ko alam kung ano ang sinimulan ng aking ama ng gabing iyon. Hindi ko alam kung bakit ang boses niya ay parang sa isang taong pumipindot ng isang buton na magbabago sa buhay ng maraming tao. Sa paraan ng pagtingin ng aking ama sa bahay na iyon. Ang bahay ko, ang inagaw sa akin. Marahil ay may nakalabit sina Dennis at Stella na hindi nila dapat ginalaw. At sa hindi malamang dahilan, nagsimula akong matakot sa mga susunod na mangyayari, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil ng gabing iyon, sa napakaikling tawag na iyon, tingin ko ay may sinimulan ang aking ama, na hindi na mapipigilan. Nakaupo ako sa sala ng maliit na bahay, kung saan ako dinala ng aking ama. Ang amoy ng basang kahoy, at ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa alulod, ay nagpatahimik sa paligid kaysa sa karaniwan. Natutulog ang sanggol ko sa mga bisig ng aking ama. Habang sinusubukan kong pakalmahin ang aking paghinga, sinusubukang intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari, kung ano ang sinimulan ng aking ama. Pero bago ako makapagtanong, bumalik ang isip ko sa panahong hindi pa gumuguho ang lahat ng ito. Noong naniniwala pa ako na ang bahay na iyon ay ang simula ng buhay na bubuuin ko kasama si Dennis. Natatandaan ko pa ang araw na una naming nakita ang brochure ng bahay. Isang maliit na bungalow sa kanto ng subdivision. Hindi marangya, pero maaliwalas. "Gusto ko ito," sabi ko. Itinuturo ang maliit na hardin sa likod. Pwede akong magtrabaho mula sa bahay. Magtayo ng maliit na studio. Ngumiti si Dennis. Pagkatapos, hinawakan ang kamay ko. "Oo, perpekto ang bahay na ito para sa atin. Pero kukulangin tayo sa pera." Ang atin na iyon ay nagparamdam sa akin ng seguridad. Nakalimutan ko na halos lahat ng plano ay pinondohan ng sarili kong ipon, ang resulta ng mga taon ng overtime bilang interior designer, at isang karagdagang tulong na palihim na inilipat ng aking ama sa akin,
nang hindi kailanman nagmamayabang tungkol dito. Nang panahong iyon, sinabi sa akin ng aking ama sa telepono, Elena, kung kailangan mo ng kaunti pa, sabihin mo lang sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Akala ko ay talagang kaunti pa lang. Hindi ko kailanman nalaman kung magkano talaga ang ibinayad niya. Ang alam ko lang ay pumirma ako bilang bumibili kasama si Dennis. Ang mga pangalan namin ay magkasama sa dokumento. Pero sa araw ng pagpirma sa notaryo, ay may napansin akong kakaiba. Dumating si Rafi na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong. Relax ang ekspresyon niya. Parang bagong gising lang. Agad na bumulong ang biyenan ko kay Dennis. Pinsan niya ni Elena, di ba? Bakit mukhang tambay manamit? Nakakahiya. Nakita kong bahagyang ngumiti si Rafi. Pero hindi ito ngiti ng galit o pagkakasakit, kundi parang sa isang taong may alam na hindi alam ng iba. Pumirma siya ng ilang papeles bilang testigo. Hindi ko masyadong pinansin. Inisip ko noon na tumutulong lang siya. Pero ang tingin na ibinigay ni Rafi sa aking ama, habang iniaabot ang mga dokumento, isang maikli at masyadong koordinadong tingin, ngayon ay parang isang piraso ng puzzle na hindi ko kailanman naintindihan. Natapos ang bahay pagkalipas ng 3 buwan. Tuwang-tuwa si Dennis na tawagin itong bunga ng kanyang pinaghirapan. Mas malala pa ang biyenan ko. Mabuti na lang at pinakasalan ka ng anak ko, sabi niya sa akin isang araw habang nagdadala ako ng mga pinamili. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng ganito kalaking bahay? Ngumiti lang ako na hindi gustong gumawa ng gulo. Hindi gustong ipahiya ang asawa ko. Madalas kong maramdaman na mas mabuti ang manahimik kaysa patagalin ang sugat. Nang panahong iyon, hindi ko alam na ang orihinal na titulo ng bahay ay hindi kailanman talaga naibigay sa amin. Hindi ko alam na ang legal na kontrol ay nasa kamay pa rin ng real estate company ng aking ama. Hindi ko alam na ang lahat ng ipinagmamalaki ng aking biyenan ay galing, sa totoo lang, mula sa kamay na minamaliit nila ng gabing iyon. Sa maliit na bahay, naupo ang aking ama sa harap ko habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kalmado ang kanyang mukha, bagaman may bagyo sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Tay, sino ba talaga ang bumili ng bahay na iyon? Ikaw o ako? Tumingala ang aking ama at matagal na tinitigan ako. Ikaw, sagot niya sa mahinang boses. Pero hindi gamit ang lahat ng pera mo. Ako ang sumagot sa kulang. Nakapangalan sa iyo at kay Dennis ang titulo. Pero ang pinal na kontrol ay palaging nasa aking mga kamay. Isang hakbang ng seguridad kung sakaling may mangyaring ganito. Isang bagay na ganito. Bulong ko. Hindi siya tumango. Pero sinabi na ng lahat ng kanyang tingin. Lumunok ako. Sa buong panahong ito, akala ko tumulong lang ng kaunti ang aking ama. Akala ko si Rafi ay isa lang relax na pinsan na mahilig dumaan para kumain, pero tila binabantayan nila ang bawat bahagi ng buhay ko nang hindi ko namamalayan. Hindi para makialam, kundi para siguraduhing hindi ako babagsak na walang makakapitan. Hinimas ng aking ama ang ulo ng kanyang natutulog na apo. Ang bahay na iyon ay hindi kailanman naging kanila. Elena, sinuwerte lang sila na palagi kang nagpaparaya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang mapait na lasa ang nabuo sa aking dibdib. Magparaya. Oo, iyon ang kaugalian ko. At sa puntong iyon ay lumitaw ang isa pang alaala. Ang unang pagkakataon na pumunta si Stella sa bahay na nag-aalok na tulungan na ayusin ang pananalapi ng asawa ko. Pwede kong tulungang ayusin ang mga papeles sa opisina, Elena, sabi niya ng may tamis, na may nakakabighaning ngiti. Para hindi masyadong ma-stress si Dennis ng mag-isa. Magiliw ko siyang tinanggap. Ipinagtimpla ko pa siya ng juice. Hindi ko alam na mula sa araw na iyon, nagsimula na ang mga maliliit na hakbang para sirain ang buhay ko. Tay, tanong ko, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ito? Bakit hindi simula pa lang? Tumingin sa akin ng malalim ang aking ama, at isang munting ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang ngiti na naglalaman ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Respeto, dahil akala ko kaya mong bumangon ng mag-isa. Matapang ka,
Pero kapag may nangahas na palayasin ang anak ko sa sarili niyang bahay, ibig sabihin ay lumagpas sila sa hangganan, na ako lang ang pwedeng sumagot. Natahimik ako. Pakiramdam ko ay may isang malaking pinto na nagbukas sa buhay ko. Isang pinto na mahigpit na nakasara, nagtatago ng isang bagay na ayaw kong makita. At ang mga minamaliit ako, ay sa katunayan, nakatuntong sa lupang pag-aari ng pamilya Castillo. Muling tinignan ng aking ama ang kanyang cellphone. Kumikilos na si Rafi. Isang dokumento na lang ang kulang. Kumunot ang noo ko. Anong dokumento? Dahan-dahang tumayo ang aking ama. Lumapit sa akin. At inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang dokumento na titiyak na bukas ng umaga, hindi na makikita ang mga pangalan nila sa bahay na iyon. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may naramdaman akong kakaibang lumalaki sa loob ko. Hindi ito pag-asa, hindi ito katapangan, kundi isang maliit na tulak na nagpaituwid ng kaunti sa aking palaging nakukubang likod. Isang tulak na nagsasabi sa akin na marahil sa unang pagkakataon, makikita ko kung paano magsisimulang mag-alinlangan at bumagsak sa ilalim ng aking mga paa ang mga taong palaging nasa itaas ko. Palagi kong maaalala ang araw na iyon. Ang araw na unang pumasok si Stella sa buhay ko. Hindi bilang sekretarya ng asawa ko, kundi bilang isang anino na dahan-dahang kumuha sa lugar ko. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na mukhang maliit, magalang, bilang isang tulong. Umuwi si Dennis ng mas gabi kaysa sa karaniwan. Tense ang mukha. Inihagis ang kanyang jacket sa sofa. At direktang umupo habang minamasahe ang kanyang sintido. Pagod na pagod ako, Elena. Marami akong nawalang pera. Isinara ko ang aking laptop at lumapit. May ipon pa ako. Pwede tayong humanap ng solusyon ng paunti-unti. Agad akong pinutol ni Dennis. Hindi galit ang tono niya, pero malinaw na ayaw niyang marinig ang mga suhestiyon ko. Hindi na kailangan. Tinutulungan ako ni Stella na linisin ang financial report sa opisina. Henyo siya sa pag-manage ng cash flow. Stella, ang pangalang iyon, ng panahong iyon, ay tunog ng isang walang kwentang mumo. Ngumiti ako ng magalang na sinusubukang suportahan siya, dahil wala akong anumang dahilan para maghinala. Pagkalipas ng ilang araw, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang malinis na bun. Ang amoy ng kanyang pabango ay banayad pero matapang. May dala siyang folder na may mga dokumento mula sa opisina at isang papel na may buwan ng budget ng bahay. Nginitian niya ako ng may sobrang pinag-aralang pagkamagalang. Elena, gusto ko lang tulungan si Dennis para mabawasan ang pasanin niya. Para makapag-focus ka rin sa mga designs mo. Mga designs ko. Lumabas ang salita bilang isang papuri. Pero may banayad na pahiwatig. Parang ang trabaho ko ay isa lang maliit na libangan. Binaliwala ko ito gaya ng dati. Ipinagtimpla ko siya ng juice. Kinuha niya ito gamit ang dalawang kamay. Manipis ang kanyang mga buko. Maayos ang kanyang mga kuko. Isang brutal na kaibahan sa aking mga kamay na may mantsa ng tinta at madalas na bali ang dulo ng kuko dahil sa pagbubuhat ng sanggol habang nagtatrabaho. Mula sa pagkikita na iyon, nagsimulang pumunta si Stella ng mas madalas, noong una, para pag-usapan ang mga ulat sa opisina. Pagkatapos ay para suriin ang mga bill sa kuryente. Pagkatapos ay para ayusin ang mga gastusin sa bahay. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang makipag-usap sa biyenan ko nang mas madalas kaysa sa akin. Tita Rosa, ako na po ang order ng mga gamot ninyo. Tita Rosa, ako na po ang mag-oorganisa ng get-together ninyo ng mga kaibigan ninyo next month. Agad na nahulog ang loob ng biyenan ko sa kanya. Palaging lumalapad ang ngiti ng biyenan ko kapag dumarating si Stella. Elena, dapat matuto ka kay Stella. Bata pa? Maayos? Magaling? Hindi tulad mo na ngayon ay naglalakad na parang natatakot humakbang. Yumuko lang ako na nakahawak sa laylayan ng palda ko. Masakit ang mga salitang iyon, pero pinatawad ko sila gaya ng dati. Hanggang sa isang hapon, pauwi mula sa pag-aasikaso ng isang design project. Naaksidente ako ng bahagya. Nahulog ako mula sa hagdan. Tumama ang kaliwa kong binti sa sementadong gilid. Ang sakit ay parang kidlat na tumagos sa aking buto mula sa loob. Sabi ng doktor ay may minor fracture ako.
Kakailanganin ko ng oras para gumaling. Pero sa bahay, ang komento ni Dennis ay hindi tungkol sa kalagayan ko. Dapat tumigil ka muna sa pagtatrabaho pansamantala. Nakikita mo ba ang nangyayari? Ngayon pabigat ka na. Napapabayaan ang bahay. At ako pa naman ang nagbabayad ng bahagi ng hulog sa bahay. At ako pa naman ang sumasagot sa halos lahat ng pangangailangan ng buhay namin. Pero muli, nanahimik ako. Ang mga sumunod na araw ay parang hamog. Dahil sa pag-ika ko ay mas bumagal ang paggalaw ko. At sa bawat hakbang ay pakiramdam ko. Napapalitan ako. Nakakalimutan. Isinasantabi. Mas maraming oras pa ang ginugugol ni Stella sa loob ng sarili kong bahay kaysa sa akin. Isang gabi, bumaba ako sa kusina at nakita ko silang tatlo, sina Dennis, ang biyenan ko, at si Stella, na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang Family Financial Management Plan. Sa ibabaw ng mesa ay may mga photocopy ng aking valid ID. Tiningnan ko ang mga ito sa loob ng ilang segundo. Nakakaramdam ng kilabot na gumagapang sa aking likod. Ah, iyan Elena, sabi ni Stella, na may magiliw ng ngiti. Hiniram ko lang saglit para sa ilang detalye ng insurance sa opisina. Nakalimutan kong ibalik sa'yo. Tumango lang ako. Hindi ko kailanman naisip na ang photocopy ng aking ID na iyon ay ang magiging unang kasangkapan para nakawin ang buhay ko. Pagkalipas ng ilang linggo, mabagal ngunit tiyak, nagsimulang magbago si Dennis. Wala nang mga malalambing na tawagan o maiinit na tingin. Mga malamig na komento na lang kung paano mas maayos si Stella. Mas mapagkakatiwalaan kung paano mas naiintindihan nito ang paraan para tulungan siyang bumuo ng kinabukasan. Nagsimula akong makaramdam na parang bisita sa sarili kong bahay. Pagkatapos ay dumating ang araw na walang pasabi. Parang isang pinto na dahan-dahang sumasara, pero malakas na umaalingaw-ngaw sa puso. Umuwi si Dennis na may 2 maleta. Aayusin ko muna ang bahay pansamantala. Tumira ka muna malapit sa bahay ng mga magulang mo. Okay, Elena. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Bakit ako ang aalis? Bahay natin ito, Dennis. Eksakto dahil pabigat ka. Iika-ika ka pa rin. Pwedeng tulungan ni Stella ang nanay ko rito. Magpahinga ka na lang. Ang salitang magpahinga ay naramdaman bilang pinakamalupit at pinakabanayad na pagpapatalsik. Dahan-dahan akong tumango. Ayaw gumawa ng gulo sa harap ng aking sanggol, pero nang pumasok ako sa kwarto para kumuha ng ilang damit, nanigas ako. Walang laman ang cabinet. Ang mga dokumento ng bahay at ang mga resibo na maayos kong itinago ay nawala. Tumakbo ako ng iika-ika papunta sa sala. Pero nakatayo si Stella sa may pinto. Please, huwag ka munang pumasok, Elena. Sabi niya ng may tamis. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Ang ikabubuti. Ang salitang iyon ay parang lason na nakabalot sa isang magandang laso. Lumapit si Dennis at hinawakan ako sa braso. Halika! Lumabas ka na! Nililinis na ni Stella ang lahat. Dahan-dahan niya akong itinulak. Pero dahil sa masakit kong binti ay nawalan ako ng balanse. Muntik na akong matumba kung hindi ko lang niyakap. Nang mahigpit ang aking sanggol. Kinapos ako ng hininga. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib. Sumara ang pinto. At pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng kandado mula sa loob. Naiwan ako sa labas ng sarili kong bahay na may isang maleta. Na naglalaman lang ng ilang damit ng sanggol. At isang manipis na kumot. Sa loob ay narinig ko ang tawa ni Stella. At ang boses ng aking biyenan na nagsasabing isang bagay tungkol sa wakas, maayos na ang bahay na ito. Iika-ika akong lumabas sa gate ng subdivision, at noong muntik na akong himatayin sa guardhouse, tumakbong lumapit sa akin si Mang Garcia. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nakita ko po kayo mula sa malayo. Natumba po kayo. Nag-aalala ang tono niya. Hindi tulad ng ibang mga guwardiya, na madalas ay walang pakialam sa anumang bagay. Kailangan ko lang pong umupo sandali. Nag-alangan si Mang Garcia. Pagkatapos ay yumuko siya palapit sa akin na ibinababa ang kanyang boses hanggang sa maging bulong. Ma'am, sa totoo lang po hindi ako dapat nagsasalita. Pero si Sir Antonio po ay hindi kung sino-sino lang. Baka hindi niyo po alam. Pero maraming bagay po dito sa subdivision ang nasa ilalim pa rin ng pamamahala niya.
Napatingala ako ng may gulat. Ang tatay ko. Ang tatay ko na akala ko ay isang simpleng retirado lang. Kung kailangan niyo po ng tulong, tiningnan ako ni Mang Garcia nang may makahulugang ekspresyon. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Hindi po siya isang tao na pwedeng maliitin. Nang gabing iyon ay naglakad ako pauwi, na may masikip na dibdib at magulong isip. Ang mga boses ng mga nagpalayas sa akin ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ko. Pero sa hindi malamang dahilan, ang pangungusap na iyon mula kay Mang Garcia ay nabaon sa akin na parang isang maliit na tinik na tumutusok sa aking konsensya, hindi kung sino-sino lang ang tatay ko. At nagsimula ko lang talagang maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyon, nang gabing iyon, nang muli kong makita ang tatay ko sa gilid ng kalsada. Ang gabi na tinawagan niya si Rafi at nagsimula ng isang bagay na sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa akin na ang buhay na dahan-dahang inagaw sa akin ay malapit nang bumalik sa aking mga kamay. Ang bahay na iyon ay ang pinakamainit na lugar para sa akin. Isang lugar kung saan ko inilagay ang aking mga pangarap, idinikit ang aking mga inspiration board sa pader, at inihanda ang kwarto ng sanggol na nakangiti sa aking sarili. Pero unti-unti, ang bahay ay naging isang kakaibang bagay. Parang isang katawan na inokupahan ng ibang espiritu. At lumabas na iyon ang gusto nila. Nang hapong iyon, ay kakatapos ko lang sa physical therapy para sa binti ko. Isang maliit na hakbang malapit sa reception ang nagpawala ng balanse ko sandali pero nagawa kong kontrolin ito. Umuwi ako sa pag-asang mapipigilan ang lahat bago maging huli ang lahat o kahit man lang makausap ng masinsinan si Dennis. Pero pagdating ko, mukhang kakaiba ang hardin ng bahay ko. Pinalitan na nila ang doormat sa pasukan. Wala na ang mga paso na isa-isa kong pinili. At komportableng nakaparada ang kotse ni Stella sa garahe. Tumayo ako sandali na sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na pansamantala lang ito. Tulong lang ito. Para lang ayusin ang bahay. Pero alam na ng puso ko ang sagot bago pa man ito aminin ng utak ko. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Nakaawang ang pinto ng pasukan. Narinig ko ang tawanan nila. Nanikip ang puso ko. Pumasok ako. Umika-ika. Pero nanatiling nakatayo ng tuwid. Nakauwi na ako, sabi ko sa mahinang boses. Parang isang hindi imbitadong bisita. Tumigil ang mga boses. Lumingon silang lahat. Nakaupo si Dennis sa sofa, suot ang isa sa mga pambahay kong t-shirt. Isa na sabi niya noon ay masyadong pangit. Nang bilhin ko ito para sa kanya, nakatayo si Stella sa tabi ng hapagkainan. Hawak ang isang listahan ng bibilhin, na parang siya ang ginang ng bahay. Nakaupo ang biyenan ko, nang may ekspresyon ng kasiyahan, na parang nakita niyang sa wakas ay nasa panlasa na niya ang bahay. Elena, naiinis ang tunog ng boses ni Dennis. Bakit ka bumalik? Sabi ko sa'yo magpahinga ka muna sa bahay ng mga magulang mo. Dito ako nakatira sa bahay na ito, Dennis. Sagot ko sa mahinang boses. Gusto ko lang magpahinga. Bahagyang ngumiti si Stella. Elena, pansamantala lang. Hayaan mo muna akong mag-asikaso sa bahay, okay? Mag-focus ka sa pagpapagaling. Bahay ko ito. Sagot ko nang mas malakas kaysa sa sinadya ko. Kumirot ang kaliwa kong binti. Pero nanatili akong matatag. Tumayo si Dennis mula sa sofa. Elena, pinapakomplikado mo ang lahat. Sinusubukan lang tumulong ni Stella. Talagang hindi ka masabihan. Dinuro ako ng biyenan ko. Ang tono niya ay matalim na parang kutsilyo. Pilay ka, halos hindi ka makapaglakad. Kailangan ng bahay na ito ang isang taong maliksi. Kung gusto mong manatili, kahit papaano, ay huwag kang maging pabigat. Ang salitang pilay ay malakas na sumaksak sa akin. Iniiwan akong walang hangin na parang sinuntok ako mula sa loob. Nang hina ang mga binti ko sandali. Yumuko ako. Hindi dahil talunan ako, kundi dahil naramdaman kong may nasira sa loob ko. Hindi lang ang dangal ko, kundi ang buong pundasyon ng kasal ko. Gusto ko lang kunin ang mga gamit ko, sabi ko sa mahinang boses. Naglakad ako papunta sa kwarto, pero ang pinto na dapat ay lugar ko ng pahingaan ay nakasara. Naunahan ako ni Stella at tumayo sa harap nito na nakahawak sa doorknob at may ganoon ding magalang na ngiti sa mukha. Sorry Elena, magulo pa sa loob.
Hayaan mo muna akong ayusin ito. Oo, magulo. Kwarto namin iyon. Ang kwarto kung saan ako nanganak ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Ang kwarto kung saan ko inayos ang mga damit ng sanggol. Nang may pusong puno ng pag-asa. Sinubukan kong hawakan ang doorknob, pero pinigilan ako ng kamay ni Dennis. Makinig ka, Elena. Napag-usapan na natin ito. Pansamantala, tumira ka muna malapit sa bahay ng tatay mo, hanggang sa gumaling ka, hanggang sa maging stable na ang lahat pansamantala o habang buhay. Basag ang boses ko. Hindi sumagot si Dennis. At iyon ang sagot niya. Umatras ako ng ilang hakbang. Nahihirapan akong huminga. Nagsimulang maging hindi mapakali ang sanggol ko sa aking mga bisig. Marahil ay nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Sa wakas ay yumuko ako at kinuha ang 2 bag na inihanda na nila nang may sapat lang na wala man lang bahagi ng aking mga damit pantrabaho. Paglabas ko, hindi pantay ang mga hakbang ko. Naunang sumuko ang mga binti ko bago ang puso ko. Nanginginig ang mga tuhod ko. At muntik na akong matumba. Hinawakan ni Stella ang balikat ni Dennis na parang nagpapakita ng pagmamay-ari na hanggang ngayon ay itinatago niya. Isinara ni Dennis ang pinto mula sa loob. Narinig ko ang tunog ng pag-ikot ng susi ng 2 beses. Parang sinasara nila ang isang kabanata ng buhay na hindi na nila kailangan. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking sanggol. Lumabas ako sa bahay na iyon ng iika-ika. Sumara ang gate sa likuran ko, parang isang pinto na nagpapalayas sa akin sa kwento nito. Naramdaman kong umiikot ang mundo. Pabigat ng pabigat ang mga hakbang ko, hanggang sa kinailangan kong tumigil sa guardhouse dahil nagsimulang manlabo ang paningin ko. Ilang kapitbahay ang dumaan. Pero tiningnan lang nila ako mula sa gilid ng kanilang mga mata nang hindi nagtatanong. Tanging si Mang Garcia lang, ang guwardiya ng subdivision, ang lumapit. Ma'am Elena, maupo po kayo. Nag-aalalang sabi niya. Pinunasan ko ang basa ko ng mukha. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o dahil sa luha. Kailangan ko lang pong umuwi. Nag-alangan si Mang Garcia. Pagkatapos ay yumuko siya. Ma'am, hindi po ako nakakaintindi sa problema ng pamilya. Pero may isang bagay po, tinitigan niya ako, na may ekspresyong puno ng kahulugan. Hindi po kung sino-sino lang si Sir Antonio, maraming bagay po sa subdivision na ito ang nasa kontrol niya. Hindi po ito alam ng maraming tao. Nanigas ako. Ang tatay ko, ang tatay na minamaliit nila, na inaakala nilang walang malinaw na trabaho. Kung kailangan niyo po ng tulong. Pagpapatuloy niya. Maniwala po kayo. Siya ang taong kayang baligtarin ang lahat kung gugustuhin niya. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Parang isang sikreto na masyadong malaki para sa pagod kong katawan. Dahan-dahan akong tumayo. Karga ang aking sanggol at naglakad papunta sa main road. Paika-ika ang mga hakbang ko. Pero may isang bagay sa loob ko na nagsimulang mag-apoy. Isang malalim, maliit, pero mainit na bagay. At nang makarating ako sa bangketa, hininto ng tatay ko ang kanyang sasakyan sa mismong harapan ko. Nang makita ng kanyang mga mata ang kalagayan ko, ang kanyang tingin ay naging isang bagay na nagbigay sa akin ng kilabot. Hindi siya nagalit. Wala siyang masyadong tinanong. Simpleng kinuha lang niya ang kanyang cellphone at sinimula ng isang bagay na wala nang makakapigil pa. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay kina Dennis at Stella. Pero sa paraan ng pagsara ng tatay ko sa pinto ng sasakyan, ng gabing iyon, may isang bagay akong nalaman. Lumagpas na sila sa huling linya, at kinabukasan, ang linyang iyon ay magiging isang bangin. Nang gabing iyon, ang maliit na bahay na pinagdalhan sa akin ng tatay ko ay naging kakaiba sa pakiramdam. At dito pa naman ako madalas natutulog tuwing tanghali noong elementarya ako. Pareho pa rin ang mga dingding, kupas na ang pintura, pero may kakaibang aura. Parang ang lugar na ito ay hindi lang isang bahay, kundi ang sentro ng isang mas malaking bagay, isang bagay na hindi ko kailanman napansin. Gumawa ang aking ama ng pansamantalang kuna para sa aking sanggol, gamit ang mabagal pero tiyak na mga galaw. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha o isang sumasabog na galit. Sa katunayan, ang pagiging kalmado niyang iyon ang mas nagpakaba sa akin. Tay. Mahinang tawag ko sa kanya.
matapos ang ilang minuto na ang naririnig lang ay ang tunog ng ulan na tumutulo mula sa alulod. Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Naupo ang aking ama sa isang lumang silyang ratan at bahagyang tumango. Nandito ako. Ikwento mo sa akin mula sa simula at sinimulan kong ikwento ang lahat. Ang sangla ng bahay, ang perang inililipat ko kay Dennis para mapanatili ang dignidad ng asawa ko sa harap ng kanyang pamilya, kung paano ko palihim na tinulungang bayaran ang mga utang ng biyenan ko para walang mapahiya. Ang trabaho ko na patuloy kong ginagawa kahit noong buntis ako, habang si Dennis ay lalong nagiging abala sa pagbuo ng kanyang imahe bilang isang matagumpay na haligi ng tahanan. At sa huli, ang araw na pinalayas nila ako. Nagsalita ako habang pinipigilan ang paninikip ng aking dibdib. Hanggang sa napaiyak ako nang maalala ang basang band-aid sa aking tuhod. Ang sirang bag. Ang umiiyak kong sanggol at ang pinto ng aking bahay na isinara sa aking mukha. Hindi ako pinutol ng aking ama. Hindi nagtanong. Hindi nagkomento ng anuman. Nakinig lang siya na may tingin na unti-unting nagbabago. Mula sa malambot patungo sa tense. At pagkatapos ay naging malamig, parang isang bato sa gitna ng bagyo. Nang matapos ako, pumikit sandali ang aking ama at huminga ng malalim. Elena, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga taong mahal mo ay nagbago na at iniisip nilang wala ka ng kahit sino. Yumuko ako. Nilulunok ang mapait na lasa sa aking dila. Dahil wala na talaga akong kahit sino. Dumilat ang aking ama. At tinitigan ako ng may tindi. Na nagpapanginig sa akin. Nandito ako. Sabi niya. At mayroon ka pang higit sa inaakala mo. Naglabas siya ng isang manipis na laptop mula sa isang drawer. Ang laptop ay tila ganap na hindi bagay sa kapaligiran ng maliit na bahay na iyon. Tulad ng aking ama, simple sa labas, pero may tinatagong hindi inaasahan. Nagbukas siya ng ilang folder, mga folder na may mga code name. Castillo, Master, Rights, Use, 8, Investments. Binuksan niya ang ilang files. Isa-isa. Sa screen ay lumabas ang ownership structure ng bahay ko. Orihinal na titulo, karapatang gumamit, conditional assignment contract. Napanganga ako. Tay, ano ito? Iniharap sa akin ng tatay ko ang screen. Matatag ang boses niya. Nakapangalan sa'yo at kay Dennis ang bahay, pero ang legal na kontrol ay nasa kamay pa rin ng kumpanya ko. Inihanda na iyan mula pa noong simula. Hindi ko gustong makialam sa buhay ninyo. Pero hindi ako ganoon katanga para iwan ang anak ko na walang proteksyon. Naramdaman kong umiikot ang ulo ko. Ang lahat ng akala kong alam ko ay panlabas lang pala. Tay, ano ba talagang trabaho mo sa buong panahong ito? Bahagyang ngumiti ang aking ama. Hindi ito mapagmataas na ngiti, kundi sa isang taong nagdesisyon na sa wakas na tanggalin ng kaunti ang belo. Ang real estate company. Ako ang nagtayo. Hindi ko kailanman ginustong magmayabang. Pwedeng isipin ng mga tao na isa lang akong simpleng retirado. Mas mabuti ng ganoon. Natahimik ako. Naging magaan. At nanginginig ang katawan ko ng sabay. Pagkatapos, binuksan ng aking ama ang isa pang folder na pinangalanang Project Dennis. Sa loob ay may mga financial reports ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Dennis. May mga record ng mga kahinahinalang bank transfer. May mga patunay na ang pondo ng kumpanya ay ginagamit para sa personal na gastusin. Paano mo nakuha ito? Halos hindi lumabas ang boses ko. Direkta mula sa board of directors. Sagot ng aking ama. Dahil ako ang pangunahing investor ng kumpanyang iyon. Tinakpan ko ang bibig ko. Pinipigil ang hininga ko. Ang mundo na akala ko ay maliit, ay sa totoo lang mas malaki pa. At ang aking ama ay nasa sentro ng lahat ng ito. Kaya sa buong panahong ito, alam mo ang tungkol kay Dennis, bulong ko. Alam ko ang sapat para malaman kung kailan mananahimik at kailan kikilos. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. At masyado na akong matagal na nahimik. Parang naintindihan ang pag-uusap, gumalaw ang aking sanggol sa kuna at muling nakatulog. Tinignan siya ng aking ama sandali bago muling natuon ang pansin sa akin.
May isang bagay kang kailangang malaman. Kalmadong sabi niya. Pero ang tono niya ay nagpatayo ng mga balahibo ko. Sa kontrata ng karapatang gumamit, nakasulat na ang bahay ay mananatiling pag-aari ng pamilyang Castillo habang ang inyong kasal ay tumatakbo ng may mabuting hangarin. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ng palayasin ka ni Dennis. Tinignan ako ng aking ama nang hindi kumukurap. Automatikong nakansela ang karapatan sa bahay na iyon para sa buong pamilya niya. Tinakpan ko ang bibig ko, pinipigilan ang paghikbi. At hindi lang ang bahay. Pagpapatuloy niya, ang posisyon ni Dennis sa kumpanya ay base rin sa rekomendasyon ko. Nakalimutan na niya kung sino ang nagmukhang magaling sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Tay, ano na ang gagawin mo ngayon? Dahan-dahang tumayo ang aking ama. Kalmado siya. Pero ang kanyang malamig na aura ay pumuno sa buong kwarto. Wala akong gustong saktan, sabi niya sa mahinang boses. Pero gusto kong maramdaman nila kung ano ang mabuhay nang wala ang mga maskara na suot nila. Babawiin ko ang bahay na iyon sa legal na paraan. Palalayain kita sa lahat ng pasanin na nakatali sa leeg mo at hahayaan ko silang makita ang lahat isa-isa mula sa pinakamababang lugar. Ang posisyon kung saan kanila itinulak pababa. Napatanga ako. Paano? Hindi sumagot ang aking ama. Tiningnan lang niya ang kanyang cellphone at mahinang nagsalita. Rafi, bukas ng umaga simulan natin ang unang bahagi. Ihanda ang huling palabas para kina Dennis at Stella. Palabas. Unang bahagi. Tinitigan ko ang tatay ko. Pero hindi na mabasa ang ekspresyon niya. Walang galit, walang sigawan, tanging kalmado lang ng isang taong may kontrol. At kakatapos lang ilipat ang pinakamahalagang piraso sa buhay ng isang tao. Halos hindi ko ma-process ang lahat ng patayin ng aking ama, ang ilaw sa sala at malumanay na sinabi. Matulog ka na, Elena. Mahaba ang araw bukas. Tinitigan ko ang madilim na kisame. Mabagal ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko. Hindi na ako ang taong tinitiis ang lahat. Nang mag-isa. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi takot dahil pinalayas ako. Hindi takot na mawalan ng bahay. Natakot ako dahil nagsimula akong mapagtanto na naghahanda ang aking ama na sirain ang mundong binuo ng aking asawa nang paunti-unti at wala ni isa sa kanila ang handa na harapin kung sino talaga si Antonio Castillo. Kinaumagahan, iba ang pakiramdam ng hangin sa Vista Real Subdivision. Maaliwalas ang langit, pero malamig ang hangin. Isang lamig na nagpapanginig sa mga dahon ng puno, na parang may ibinubulong na nakakabagabag. Mukhang tahimik na araw para sa ilan, at araw na guguho para sa iba. Nasa maliit na bahay pa rin ako kasama ang tatay ko, at ang sanggol ko. Kakatapos lang namin sa isang simpleng almusal, nang mag-vibrate ng isang beses ang cellphone ng tatay ko. Umilaw sandali ang screen. Nagpapakita ng mensahe mula kay Rafi. Nasimulan na ang proseso. In 5 minutes. Walang sinabi ang tatay ko. Bahagya lang siyang tumango at tinignan ako sandali. Ang kanyang tingin ay hindi babala, kundi binibigyan niya ako ng oras, parang sinasabing, maghanda ka. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, kailangan mong maging matatag. Samantala, sa bahay sa Vista Real, kung saan ako pinalayas, nagising sina Dennis at Stella. Sa ibang-ibang atmosfera, bumaba si Stella sa hagdan na may suot na bagong pajama. Nakalugay at maayos ang buhok. Maliwanag ang mukha na parang isang taong pakiramdam ay kakampi niya ang mundo. Nakaupo si Dennis sa hapagkainan na nagbabasa ng isang report sa opisina. Na ipinrint niya. Isang report na hindi naman talaga siya ang gumawa dahil umasa siya ng halos buo kay Stella kagabi. Order ba tayo ng brunch mamaya? Okay? Tanong ni Stella habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Oo naman. Walang pakialam na sagot ni Dennis. Ikaw ang pinaka-nakaiintindi sa akin. Sa isang sulok, inaayos ng biyenan ko ang isang florera ng mga bulaklak. Mukhang tuwang-tuwa siya na makita ang bahay na parang talagang pag-aari ng anak niya. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam
na hindi ito isang ordinaryong umaga. Walang nakakaalam na tapos na ang oras ng kanilang kayabangan. Tumunog ng 2 beses ang doorbell ng bahay. Isang mahaba at matatag na tunog. Hindi ito doorbell ng isang ordinaryong bisita. Kumunot ang noo ni Dennis. Sino ba yan sa ganitong oras? Lumapit si Stella sa pinto na nakangiti pa rin. Na parang ang kumakatok ay ang delivery rider ng pagkaing in-order niya. Gayunpaman, pagbukas ng pinto, 3 empleyado ng administrasyon ng subdivision ang naroon na may dalang makakapal na folder at clipboards. Magandang umaga. Mula po kami sa administrasyon ng Vista Real Subdivision, sabi ng isa sa kanila. Formal ang boses niya. Gusto po naming mag-abot ng opisyal na abiso tungkol sa property na ito. Tumawa ng mahina si Dennis. Nagtaas ng kamay na parang pinapakalma sila. Oo, pasok kayo. Kung tungkol sa maintenance ng garden o dues ng HOA, kausapin niyo ang asawa ko. Lumingon siya kay Stella. Si Stella. Siya na ang nag-aasikaso sa administrasyon ng bahay. Hindi tumawa o ngumiti ang mga empleyado. Nagbukas sila ng isang folder. Sa buong paggalang po. Ayon sa sugnay ng karapatang gumamit at sa master agreement ng subdivision, idinedeklara na ang unit na ito ay lumabag sa mga kondisyon ng co-ownership. Ang paglabag ay binubuo ng pagpapatalsik sa isa sa mga lehitimong may-ari ng walang tamang legal na proseso. Nanigas si Stella. Kumunot ang noo ni Dennis. Tumigil sa pag-aayos ng mga bulaklak ang biyanan ko. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Dennis, na nagsisimula ng tumaas ang boses. Naglabas ng isang opisyal na sulat ang empleyado at iniabot sa kanya. Ito po ay isang abiso ng eviction. Binibigyan ang mga nakatira ng 7 araw para lisanin ang bahay na ito. Pagkatapos niyan, ang entity na may hawak ng kontrol sa subdivision ay may karapatang kunin ang buong pag-aari. Ano? Entity na may kontrol? Sinubukang tumawa ni Stella. Bahay ito ni Dennis. Nakapangalan ito sa kanya. Hindi niyo kami pwedeng palayasin sa sarili naming bahay. Tumingin sa isa pang dokumento ang empleyado. Pasensya na, ma'am. Ang entity na may kontrol ay ang may-ari ng orihinal na titulo ng subdivision na ito. Ano? Tanong ng biyenan ko, na namumula ang mukha. Sino? Ang lakas ng loob nyo. Nakapangalan sa anak ko ang bahay na ito. Tumingala ang empleyado. Marahil pwede nyo pong basahin dito sa ibaba. Itinuro niya ang isang pirma. Sa ibaba ng dokumento, ang pangalang nakaimprenta roon ay nagparamdam sa dibdib ni Dennis na parang pinipiga ito mula sa loob. Nilagdaan. Antonio Castillo, CEO ng Castillo Real Estate Group. Natahimik ang buong silid. Isang ganap na katahimikan. Namutla si Stella habang bahagyang nakabuka ang labi at walang imik. Napakapit ang biyenan ko sa mesa na parang matutumba. At si Dennis, nakasing puti ng papel ang mukha, ay hindi kumukurap na parang ang lahat ng dugo ay nawala sa kanyang mga paa. Siya, ang tatay ni Elena, bulong niya na halos hindi marinig. Siya ang may-ari ng subdivision. Nagpatuloy ang empleyado nang hindi sila binibigyan ng pahinga para sa kanilang panik. Mula sa inisyal na kasunduan, ang kontrol sa subdivision ay nasa kamay ng pangunahing may-ari at ayon sa aming mga record, binawi ng pangunahing may-ari ang karapatang gumamit sa pamilya ni Mr. Dennis. Epektibo mula ngayon. Kinuha ni Dennis ang sulat nang nanginginig ang mga kamay. Hindi, may mali dito. Ako ang legal na may-ari ng bahay na ito. Nasa akin ang titulo. Bahagyang umiling ang empleyado. Ang titulo ay isa lamang derivative title, sir. Ang orihinal na titulo at ang karapatan sa kontrol ay nananatili sa pangalan ng may-ari ng subdivision. Bukod dito, may mga indikasyon ng maling paggamit ng mga dokumento at unilateral na pagpapatalsik sa isa pang lehitimong may-ari. Isa po itong malubhang paglabag. Halos hindi makahinga si Stella. Wala akong naiintindihan. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dennis. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sir Dennis, tumunog ang boses mula sa notary public sa kabilang linya. Pasensya na po, hindi po namin kayo matutulungan.
Nagkaroon po ng pagbabago sa ownership structure. At si Mr. Rafi Castillo na po ang aming partner ngayon. Lahat ng usapin tungkol sa inyong bahay ay kailangang dumaan sa kanya. Click! Naputol ang tawag. Nabitawan ni Dennis ang cellphone na parang gumuho ang buong buhay niya kasama nito. Nanginginig na tinitigan siya ni Stella. Dennis, ito ang napapala mo sa sobrang pagtitiwala sa pilay na babaeng yun. Siguradong siya. Tumahimik ka, sigaw ni Dennis nang basag ang boses. Hindi ito gawa ni Elena. Ito. Ay, hindi siya nagpatuloy dahil sa wakas ay napagtanto niya na hindi nila nakakalaban si Elena. Nakakalaban nila ang ama ni Elena. Ang lalaking minamaliit nila, ang tahimik na lalaking may hawak ng lahat ng susi. Isinara ng empleyado ang folder at naghandang umalis. Pakisuyo na lang po na magsimula na kayong maghanda. Babalik kami bukas na may dalang imbentaryo. Umalis sila na iniiwan ng 3 taong ang bahay ay hindi na nila bahay. Sa malayo, nakaupo sa maliit na bahay ng aking ama. Nakatingin ako sa bintana na basa ng hamog sa umaga. Pinaglalaruan ng aking sanggol ang mga daliri ko. Habang tumatawa, pinapanood ako ng aking ama habang umiinom siya ng kape. Natanggap na ba nila ang sulat? Tanong ko sa mahina, pero nanginginig na boses. Tumango ng isang beses ang aking ama. Oo, sagot niya. At umpisa pa lang ito. Kinagat ko ang labi ko. Muling tumingin sa bintana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa aking dibdib. Pero kasabay nito ay isang pakiramdam ng pag-iingat ang bumalot sa akin. Dahil alam ko, pakiramdam ko, na hindi pa inilalabas ng aking ama ang lahat ng kanyang baraha. At ang susunod na baraha ay mas malaki pa kaysa sa nabawing bahay. Makakaapekto ito sa trabaho. At hindi sila handa sa anumang mangyayari. Hindi sila handa para sa susunod na bahagi. Nang umagang iyon, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Pumasok ang malamig na hangin sa mga puwang ng bintana ng maliit na bahay ng aking ama, na nagtulak sa akin. Nailapit ang kumot sa aking sanggol. May tensyon sa paligid na mahirap ipaliwanag, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ko. Na parang alam ng katawan ko, na sa araw na iyon, ay may guguho. Hindi dito, hindi sa akin, kundi sa lugar kung saan may taong nakatayo, nang may kayabangan, na nagtagal, nang masyadong matagal. Nakaupo ang aking ama sa sala, na nagbabasa ng balita tungkol sa stock market sa kanyang cellphone. Kalmadong-kalmado ang mukha niya, na parang walang buhawi na pinapakawalan niya sa buhay ng iba. Dumating si Rafi na may dalang makapal na folder at laptop, at maayos na inilagay ang mga ito sa mesa. Handa na ang lahat, sir, sabi niya sa aking ama. Tumango ang aking ama. Aalis na tayo maya-maya. Kinabahan kong hinawakan ang gilid ng kumot. May kailangan ba akong gawin, tay? Matagal akong tinignan ng aking ama. Wala ngayong umaga, Elena. Pero kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari para hindi mo na ulit sisihin ang sarili mo. Tumango ako. Kahit malakas ang tibok ng puso ko. Binuksan ni Rafi ang laptop at nagpakita ng isang slide na may graph ng cash flow ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Dennis. Mga pondong dapat sana ay ginamit para sa operasyon ng opisina, paliwanag ni Rafi. Inilihis para sa mga personal na gastusin. Isang kotse, mga hotel, at ilang mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ni Stella. Nanikip ang dibdib ko, kaya sa buong panahong ito, ginagamit ng asawa ko ang pera ng kumpanya. Hindi lang ang asawa mo, sagot ni Rafi. Malamig ang boses niya, pero kalkulado. Kasabwat din ang sekretarya niya. Akala nila walang makakapansin. Isinara ng aking ama ang laptop. Ngayon, mapapagtanto nila na ang lahat ng mata ay nakatingin mismo sa kanila. Sa building ng opisina kung saan nagtatrabaho si Dennis, iba ang atmosfera sa karaniwan. Ang lobby, na karaniwang puno ng abala at palakaibigang mga empleyado, ay tila mas tense. Ilang tao ang nagbubulungan nang makita nilang pumasok si Dennis.
Namumutla ang kanyang mukha. Medyo magulo ang buhok, na parang hindi siya nakatulog buong gabi. Malamang na hindi talaga siya nakatulog. Baka sinusubukan pa rin niyang intindihin kung ano ang nangyari sa bahay sa Vista Real. Baka naghahanap pa rin siya ng palusot, pero hindi siya bibigyan ng umagang ito ng mga sagot. Ang umagang ito ay magbibigay sa kanya ng pagkasira. Dennis, pinapapunta po kayo sa boardroom sa 15th floor, maingat na sabi ng receptionist. Kumunot ang noo ni Dennis. Anong meeting? Wala naman akong schedule. Shareholders meeting po, sir. Shareholders meeting. Nanigas ang mukha niya. Sumakay siya sa elevator nang may hindi mapakaling hakbang. Pagdating sa 15th floor, bumukas ang mga pinto. Inilalantad ang isang tahimik na pasilyo na naiilawan lang ng malalamlam na dilaw na ilaw. Naglakad siya papunta sa malaking meeting room na may mga salaming dingding. At nang bumukas ang pinto, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng mesa, nakaupo, nakatuwid, kalmado, na may nakakatakot na awtoridad, ay ang aking ama, si Antonio Castillo, ang lalaking minamaliit nila, bilang isang probinsyanong retirado. Sa kanan at kaliwa niya ay nakaupo ang ilang mga opisyal at iba pang shareholders. Nakatayo si Rafi sa tabi ng projector, handa na may dalang presentation. Maupo ka, Dennis, sabi ng aking ama sa mahinang boses. Ang tono niya ay masyadong kalmado para sa isang taong malapit nang pabagsakin ang mundo ng iba. Dahan-dahang naupo si Dennis. Nanginginig ang mga kamay niya. Sumenyas ang aking ama kay Rafi. Lumabas ang unang slide, pagkatapos ang pangalawa. Ipinapakita ng bawat isa ang mga ebidensya ng paglihis ng mga pondo ng kumpanya sa mga personal na account, mga bayad sa hotel, pagbili ng mga luxury item, regular na bank transfer sa account ni Stella, at maging ang ilang ebidensya na ang mga maliliit na pondo ay inilihis din para sa renovation ng bahay nila. Nagulat si Dennis. Sir, ito. Siguradong may pagkakamali ito. Hindi ako. Tahimik. Mahina ang boses ng aking ama, pero tumagos ito sa hangin. Nanlamig ang buong silid. Nilipat ni Rafi sa huling slide. Isang audio recording, isang pabulong na pag-uusap ni Stella at Dennis. Babe, i-check mo yung marketing funds. Kung may ililihis tayo ng kaunti sa account ko, makakapag-down payment ako sa kotse. Tapos ako na ang bahala sa mga resibo. Okay. Pero wag masyadong halata. Ang mahalaga, nakapangalan na talaga sa atin ang bahay. Nagkatinginan ng mga direktor na nakarinig sa recording. Nang may ekspresyon ng pandidiri at galit, namumutla si Dennis. Walang kontrol na nanginginig ang mga kamay niya. Pwede kong ipaliwanag. Marahang pinalo ng aking ama ang mesa. Dennis? Sabi niya sa malamig na boses parang bakal. Tinanggap ka sa kumpanyang ito. Dahil sa rekomendasyon ko. Binigyan ka ng mga benepisyo, hindi para ilihis mo sa bago mong buhay kasama ng sekretarya mo. Hindi ko. Basag ang boses ni Dennis. Sir, akala ko si Elena ang nakapagpagalit sa inyo. Nagpakita ng isang maliit na ngiti ang aking ama na hindi naman talagang ngiti. Ito ay parang matalim na kislap ng isang tao na sa wakas ay inilalantad ang kanyang tunay na mukha. Taon-taon mong sinisira ang buhay ni Elena. Nagnakaw ka ng pera mula sa kumpanya. Pinalayas mo ang asawa mo sa sarili niyang bahay. Gumalaw ang ballpen sa kamay ng aking ama. Isang pirma. Simula ngayong araw, matatag na sabi ng aking ama. Tinanggal ka na sa trabaho. Immediate. Nanigas si Dennis. Hindi siya makapagsalita. Dagdag pa ng isang shareholder sa matigas na boses. Ipapasa namin ang kasong ito sa aming legal department. Inihanda na ni Rafi ang lahat. Mabilis na lumingon si Dennis. Nagulat nang makita si Rafi. Na inakala niyang isang tamad na pamangkin. Na nakatayo na nakasuot ng formal na suit. Napaka-profesional. Nakikiusap po ako na bigyan niyo ako ng huling pagkakataon. Paos ang boses ni Dennis. May pamilya ako. Pamilya mo rin si Elena. Sabi ng aking ama. Mahina ang boses niya.
Pero tumama parang maso, at nang piniya mong palayasin siya, naiwala mo ang karapatang ituring ang sarili mo bilang haligi ng tahanan. Wala nang lumabas na salita mula kay Dennis, kundi isang paputol-putol na paghinga at isang mukha na parang nawasak mula sa loob. Isa-isang tumayo ang mga direktor, nilisan ang silid. Isinara ni Rafi ang laptop at lumapit sa aking ama, nang hindi man lang tinitignan si Dennis. Tumayo ang aking ama, at tinignan ang kanyang manugang, sa huling pagkakataon. Ngayon, nawala ang trabaho mo, sabi ng aking ama, sa mahinang boses. Bukas, may iba ka pang mawawala. Umalis siya, iniwang nakaupo, nakakuba, hawak ang ulo ni Dennis, parang gumuho ang mundo sa kanya. At sa maliit na bahay na iyon, ilang kilometro ang layo, naramdaman kong may nanikip sa aking dibdib. Hindi ito kasiyahan o tagumpay, kundi takot para sa mga susunod na mangyayari. Dahil kung ngayon ay inalis ng aking ama ang trabaho niya, ano ang aalisin niya bukas? At handa ba akong harapin ang lahat ng guguho pagkatapos nito? Umulan sandali ng hapong iyon at biglang tumigil. Nag-iwan ng amoy ng basang lupa sa hangin. Nagsasampay ako ng damit ng sanggol sa likod ng maliit na bahay ng tatay ko. Nang mag-vibrate ang kanyang cellphone, hindi kailanman nagpapanik ang aking ama kapag may natatanggap na tawag. Palaging kalmado, palaging kalkulado. Pero sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Ang ngiti ng isang taong kakatapos lang pabagsakin ang pangunahing haligi ng kanyang kaaway. Nagsimula na. Maikling sabi ng aking ama kay Rafi. Sa kabilang linya. Hayaan mo na. Samantala, ilang kilometro ang layo, mapayapang nakaupo si Stella sa kanyang condominium sa BGC. Isang luxury condo na madalas niyang ipagmayabang sa kanyang Instagram stories. Isang mamahaling kape. Isang malaking bintana na may view ng lungsod. At isang gasgas na caption na hard work pays off. Kahit ang tanging ipinambayad lang niya ay ang kanyang kayabangan. Hindi ang kondo. Nang hapong iyon, kakatapos lang niyang maligo at naglalagay ng facial cream nang may malakas na kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Tatlong matatag. At walang galang nakatok. Napabuntong hininga si Stella. Sino ba yan, sa ganitong oras? Isang delivery rider? Binuksan niya ang pinto habang pinapagpagan ang basa pa niyang buhok. Sa harap niya ay may 2 empleyado ng building administration na may seryosong mukha, may dalang makapal na folder, at isang tablet. Magandang hapon, Miss Stella Vega. Ngumiti si Stella habang inaayos ang kanyang manipis na robe. Yes, ako nga. Anong meron? Iniabot ng empleyado ang isang dokumento sa kanya. Ito po ay isang Notice of Termination of Contract para sa Unit 20B. Epektibo in 24 hours. Tumawa ng bahagya si Stella. Isang pilit at mayabang na tawa. Excuse me. Baka may pagkakamali. Kondo ko ito. Ako ang may-ari. Nagkatinginan ang 2 empleyado. Pagkatapos, ay binuksan ng isa ang tablet at nagpakita ng ilang impormasyon. Ang unit po na ito ay hindi kailanman naging privately owned, miss. Pag-aari po ito ng Castillo Real Estate Group. Inuupahan lang po ito ng kumpanya sa pangalan ng opisina kung saan kayo nagtatrabaho. Na ngayon po ay kinansela ang lahat ng benepisyo ninyo dahil sa ethical breach. Nanigas ang ngiti ni Stella habang dahan-dahang namumutla ang kanyang mukha. Breach? Hindi ko maintindihan. Tumaas ang boses niya. Natataranta. Sumagot ang empleyado ng may katatagan, pero pinapanatili ang paggalang. May nakita pong ilang irregularidad na nauugnay sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa inyong personal na kapakinabangan, pati na rin ang inyong pagkakasangkot sa pagmamanipula ng internal data. Nasaan ang ebidensya? Nasaan? Nagsimulang mawalan ng kontrol si Stella. Nagbukas ng presentation ang empleyado sa kanyang tablet. Mga recording ng chat ni Stella at Dennis na pinag-uusapan ang paglihis ng pondo. Pagbili ng kotse. Hanggang sa plano na kunin ang bahay ko. Ang recording ay nanggaling sa cellphone ni Dennis na kinumpiska kaninang umaga ng legal division ng kumpanya sa utos ng pangunahing investor
Matapos ang shareholders meeting, si Antonio Castillo, tinakpan ni Stella ang kanyang bibig ng nanginginig na kamay. Hindi, hindi pwede to. Pero muling nagsalita ang empleyado sa malambot pero nakamamatay na boses. Ang inyong service contract ay tinapos na. Wala na kayong karapatang manatili sa unit na ito. Hinihiling po namin na lisanin niyo ang kondo bago magtanghali bukas. Narinig ang isang click mula sa fuse box sa tabi ng pinto. Pumasok sa lockdown mode ang kondo. Tapos na ang service contract. Naputol ang supply ng kuryente. Hindi na gumagana ang access card para sa building. Ang lahat nangyari sa isang segundo. Muntik nang matumba si Stella nang umatras siya. Kailangan kong tumawag ng abogado. Nauutal niyang sabi. Kilala ko ang mga pinakamagagaling na abogado. Pwede. Sinong abogado, miss? Tanong ng empleyado sa malamig na boses. Si Mr. Rafi Castillo? Nanigas na parang estatwa ang katawan ni Stella. Malamig? Kasing lamig ng yelo. Siya po ang principal legal partner ng complex na ito. At partner ng CEO ng real estate company na may-ari ng unit na ito. Pagpapatuloy ng empleyado. Tumanggi po siyang i-represent kayo. Hindi makapagsalita si Stella. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang nanginginig ang mga kamay. At sinubukang tawagan ang isang tao. Ang unang numero ay nagring ng matagal at pagkatapos ay naputol. Ang pangalawa ay hindi man lang nagring. Ang pangatlo, kay Dennis, ay nakapatay. Ang pang-apat, sa biyenan ko, ay sumagot. Pero bago pa man makapagsalita si Stella, sumabog na ang boses ng biyenan ko. Malas ka, kasalanan mo lahat ng ito. Nawalan ng trabaho ang anak ko. Kinuha nila ang bahay natin. Lumayas ka sa buhay namin. Click. Ibinaba ang telepono. Naiwan mag-isa si Stella sa luxury condo na hindi sa kanya. Tanging ang refleksyon ng sarili niyang mukha sa salamin ng bintana ang natitira. Ang mukha ng isang babae nakakatanto lang na ang buong buhay niya ay itinayo sa mga nakaw na yaman at ngayon ay nabunyag na sa buong mundo ang pagnanakaw niya. Sa maliit na bahay, ibinaba ng aking ama ang tawag ni Rafi at bumuntong hininga. Tapos na ba? Mahinang tanong ko. Tumango ang aking ama. Tapos na ang ikalawang bahagi. Bumalik na sa may-ari ang bahay. Tapos na ang trabaho ni Dennis. At ngayon ay walang matutuluyan si Stella. Kinagat ko ang labi ko. Ang isang bahagi ko ay nakaramdam ng ginhawa. Pero ang isa pang bahagi ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi nang mapagtanto ko kung gaano kawasak ang kapangyarihan ng aking ama nang magdesisyon siyang tumigil sa pananahimik. Tay. Mahina at nag-aalang ang bulong ko. Ano na ang susunod pagkatapos nito? Tinitigan ako ng aking ama. Nang may ekspresyong hindi mabasa, kalmado, malamig, at buo. Ninakaw nila ang pangalan mo, ang bahay mo, at ang dignidad mo, Elena. Huminto siya, tungkulin ng isang ama na ibalik iyon sa iyo, sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Lumunok ako, dahil kung ito lang ang ikalawang bahagi, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa ikatlo, at sa isang lugar. Sa mismong sandaling iyon, umiiyak ng mag-isa si Stella sa isang madilim na kondo. Isang lugar na malapit na maging hindi na sa kanya. Pero ang lahat ng iyon ay wala pa. Halos wala pa, dahil silang tatlo, sina Dennis, Stella, at ang biyenan ko, ay hindi alam na hindi pa nila naaabot ang pinakailalim. Hindi pa, ng araw na iyon. Maaliwalas ang langit, na parang pinili ng mundo na maging isang malamig, at neutral na saksi para sa huling pagtutuos. Nakaupo ako sa isang maliit na meeting room sa opisina ng aking ama sa BGC. Isang silid na hindi gaanong kalaki. Pero parang napakalawak dahil sa katahimikan at tensyon. Nakaupo si Rafi sa tabi ko, habang nagbubukas ng isang folder na naglalaman ng mga dokumentong ginamit mismo nila bilang kanilang palaruan. Nakatayo ang aking ama sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas habang nakapalikip-kip sa likod. Tay! Mahinang tawag ko. Talaga bang pupunta sila? Hindi lumingon ang aking ama.
Wala na silang ibang mapupuntahan, Elena. At totoo nga. Pagkalipas ng 5 minuto, ay may narinig na nagmamadaling mga yabag sa pasilyo. Bumukas ng malaki ang pinto. Inilalantad ang 3 figura na minsan nang naging mayabang sa aking bahay. Ngayon, mukha na lang silang mga anino. Naunang pumasok si Dennis na may payat na mukha. Magulong buhok, hindi plansadong damit, at mugtong mga mata. Sa likod niya, naglalakad si Stella na kinakagat ang labi, kalat ang make-up, at magulo ang buhok. Mas malala pa ang biyenan ko, nakalaylay ang mga pisngi. Mapupula ang mata. Alanganin ang mga hakbang. Tumigil silang 3 sa harap ng mesa. Nakatingin sa akin. Katahimikan. Isang katahimikan na tumatagos hanggang sa buto. Isang bagay lang ang naaalala ko. Ang araw na pinalayas nila ako sa sarili kong bahay. Ang araw na nakatayo akong iika-ika sa harap ng pinto. Hawak ang aking sanggol. At isinara nila ang pinto sa mukha ko. Elena, basag ang boses ni Dennis. Please, pakinggan mo ako. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Lumingon ang aking ama. At naupo sa silya sa dulo. Malamig ang tingin niya. Pero ipinauubaya sa akin ang lahat ng desisyon. Humakbang si Dennis, at pagkatapos ay lumuhod, hindi para magdrama, kundi dahil parang hindi na kaya ng mga binti niya na tumayo. Patawarin mo ako. Sumabog ang iyak niya. Hindi ito iyak ng pagsisisi, kundi ng isang taong nawalan ng direksyon sa buhay. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nabulag ako sa trabaho. Sa pressure. Anong pressure? Narinig ko lang ang boses sa loob ko. Anong pressure ang nagtulak sa isang lalaki na palayasin ang kanyang pilay na asawa na may kargang anak? Lumuhod din si Stella habang nakapatong ang mga kamay sa gilid ng mesa. Tumutulo ang mga luha niya. Pero wala ni isa ang nakapagpalambot sa akin. Elena, nakikiusap ako. Itigil mo na ito. Ang biyenan ko, sa lahat ng kayabangan na nakabalot sa kanya noon, ay tuluyan nang bumagsak sa sahig. Elena! Elena! Patawarin mo ang anak ko. Gusto ko lang mabuhay siya ng maayos. Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan na sa pamilya mo ang bahay. Pinutol ko siya sa mahinang boses. Ibinaluktot ng biyenan ko ang kanyang ulo, nang napakababa, na parang gusto niyang mawala sa sahig. Wala ni isa sa kanila, ang nangahas. Natignan ng aking ama. Binaling ng aking ama ang kanyang paningin sa akin. Bahagyang ipinapahiwatig na hindi na niya ito laban. Hindi niya ito paghihiganti. Hindi ito paghihiganti ni Rafi. Hindi ito paghihiganti ng kumpanya. Ito ay sa iyo, Elena. Mahinang sabi ng aking ama. Nasa mga kamay mo ang desisyon. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang 3 taong yumapak sa aking dignidad ay naghihintay ng mga salita ko parang isang huling sentensya. Hindi ko kayo gagantihan ng tulad ng ginawa niyo sa akin. Kalmado kong sabi. Hindi ko kayo palalayasin sa gitna ng gabi. Hindi ko kayo hahayaang matulog sa kalsada. Hindi ko pepekuhin ang mga pirma ninyo. Mas yumuko pa si Dennis. Nanginginig ang mga balikat niya, pero hindi rin ako ang babaeng pwede niyong tapakan kung kailan niyo gusto. Kumuha si Rafi ng isang brown na folder at itinulak ito palapit sa kanila. Ito, sabi ko, ay isang kasunduan ng pag-amin sa inyong kasalanan na kumpleto sa listahan ng mga pagmamanipula, ang pagpapatalsik, at ang paglihis ng mga pondo. Lumaki ang mga mata ni Stella. Hindi ko pwedeng pirmahan yan. Masisira ang pangalan ko. Sinira niyo na ang pangalan niyo una pa lang. Sagot ko. Ipinikit ni Dennis ang kanyang mga mata na halos nagpapatira pa na. Elena, handa akong gawin ang kahit ano. Kahit ano. Basta bawiin mo lang ang lahat ng demanda. Tiningnan ko sila isa-isa. Pipirmahan ninyo ang dokumentong iyan, pagpapatuloy ko. Ang nilalaman nito ay isang pag-amin na niloko ninyo ako, kinuha ninyo ang bahay ko, pinagsamantalahan ninyo ang pera ko, at pinalayas ninyo ako. Natahimik ang silid, kahit ang mga paghinga ay parang pinipigilan. Kapalit nito, huminto ako. Tinignan nila ako ng may luhang mga mata, puno ng pag-asa. Hindi ko itutuloy ang kasong kriminal.
Tinakpan ni Dennis ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. Ang iyak ng isang lalaki na natatakot makulong. Hindi ng isang asawang nagsisisi. Humagulgol si Stella habang nanginginig. Nagmakaawa ang biyenan ko. Elena, salamat. Hindi pa ako tapos. Mahinang sabi ko. Nanigas ulit sila. Pagkatapos niyong pumirma, hindi na kayo pwedeng lumapit sa akin, sa tatay ko, o sa anak ko. Kailanman, hindi niyo kami hahanapin o tatawagan. Hindi kayo magpapakita sa harap ng bahay ko, o sa opisina ko, o sa buhay ko. Iniangat ni Dennis ang kanyang mukha. Pero ako ang tatay ng anak mo. Hindi, pinutol ko siya. Ikaw lang ang lalaking sumuko sa lahat ng iyon para sa isang sekretarya. Wala ka ng halaga sa akin. Tinakpan ni Stella ang bibig niya. At sa unang pagkakataon nakita ko ang takot na hindi pilit. Gusto kong mamuhay ng payapa nang wala kayo. Iyon lang. Pagkatapos ay idinagdag ko. At ang bahay na iyon ay hindi na magiging inyo. Gagawa itong isang shelter para sa mga babaeng pinalayas ng kanilang mga pamilya. Para may isang taong mailigtas. Kahit na hindi ko ito nagawa noong panahon ko. Tinignan ako ng aking ama, nang may pagmamalaki. Bahagyang ngumiti si Rafi. Nakahinga ng maluwag. At ang 3 taong iyon, na minsan akong itinuring na pabigat, ay mas nahulog pa sa bangin ng sarili nilang kapalaran. Isa-isa, nang may nanginginig na mga kamay. Pinirmahan nila ang dokumento. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan kong isinara ang folder, na parang isinasara ko ang kabaong ng isang madilim na kabanata ng aking buhay. Simula ngayon, malumanay ngunit matatag kong sabi, hindi na kayo bahagi ng buhay ko. Walang sigawan, walang brutal na paghihiganti, walang galit. Isang hangganan lang. Isang hangganan na hindi ko kailanman nakuhang ilagay hanggang sa mapilitan akong mapunta sa bangketa. Karga ang aking anak. Lumabas sila sa silid na may mabigat na hakbang at wasak na mukha. Wala nang natirang pride, maskara, o peking tagumpay. At ang natira ay ang katahimikan. Isang katahimikan na naramdaman parang isang pinto, na sa wakas ay isinara at selyado na habang buhay. Ipinatong ng aking ama ang kamay niya sa balikat ko. Pinili mo ang malinis na daan, Elena, sabi niya. Hindi lahat kayang gawin iyon. Pero sa kaibuturan ko, nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Isang mabagal, malambot, pero napakalakas na bagay. Hindi ito paghihiganti, o tagumpay, o galit, kundi kalayaan. At sa malayo, nararamdaman ko na isang bagong kabanata ang naghihintay sa akin. Mas tahimik, mas malinaw, at wala nang anino nila sa buhay ko magpakailanman. Nang umagang iyon, tumagos ang sikat ng araw sa mga bintana ng mataas na building sa BGC, kung saan ako naroroon. Nagre-reflect ng gintong kulay sa sahig na marmol. Walang ambon, walang amoy ng basang lupa, walang malamig na bangketa. Tulad ng gabi kung kailan gumuho ang lahat. Ngayon ay iba na. Mas maliwanag, mas malawak, mas payapa. Huminga ako ng malalim. Ang kaliwa kong binti, na dating nagpapaika-ika sa akin, ay iika-ika pa rin. Pero ngayon ay matatag na. Ang eleganteng tungkod sa kamay ko ay hindi na simbolo ng kahinaan, kundi senyales na muli akong naglalakad, mabagal, may kahirapan. Pero hindi na muling aatras pa. Ang aking anak, ang bata na minsan kong kinalong habang umiiyak sa bangketa, ngayon ay tumatakbo sa labi na tumatawa at tinatawag ako. Mama, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang isang paper bracelet mula sa play area ng building. Nagniningning ang mga mata niya. Mama! Ngumiti ako. Dahan-dahan sa pagtakbo. Anak, isang receptionist ang tumingin sa amin ng may init, marahil hindi alam na minsan na akong tumayo sa harap ng sarili kong bahay, umiiyak. Walang nakakaalam ng tungkol doon, at hindi ko na kailangang ipaalam pa sa kanila. Sa likuran ko, may nakasulat sa isang malaking panel. Interior Design and Women Empowerment Seminar. Speaker. Elena Castillo. Napapabuntong hininga pa rin ako sa tuwing nakikita ko ang sarili kong pangalan mag-isa, na wala ang apelyido ng aking asawa.
Buo na ulit ang pangalan ko. Nagkaroon na ulit ito ng sarili nitong tahanan, ng sarili nitong kahulugan. Ang design studio ko, na minsan kong itinayo sa pagitan ng pagpapadede, mga overtime, at pressure ng pamilya. Ngayon ay nakikipag-collaborate na sa real estate group ng aking ama. Madalas akong naiimbitahan bilang speaker. Hindi dahil sa awa, kundi dahil talagang pinahahalagahan ang trabaho ko. Ang galing mo ngayon. Tumunog ang boses ng aking ama sa tabi ko. Lumitaw siya na nakasuot ng simpleng puting polo. Kinuha niya ang apo niya saglit. Pinatawa ang bata habang hinihila nito ang balbas niya na parang laruan. Tay! Ngumiti ako. Iniimbitahan nila ako dahil sa malaking pangalan mo. Lumapit ang aking ama at tinapik ang balikat ko. Iniimbitahan ka nila dahil lumaban ka, Elena. Maraming babaeng may talento. Pero hindi lahat kayang bumangon habang karga ang anak. Yumuko ako, pinipigilan ang emosyon na gustong umapaw. Sa kanan ko, lumapit si Rafi na may dalang folder. Iwan ko na dito. Yung draft ng bagong collaboration insan. Pwede mong i-review mamayang gabi. Nakasuot pa rin siya ng casual t-shirt. Kahit nasa isang naglalakihang building. At ngayon alam na ng mga tao kung sino ba talaga siya. Tumango ako sa pinsan ko. Nakaramdam ng pagmamalaki at pasasalamat bago magsimula ang event. Lumapit ang isang lalaki na may katamtamang tangkad, maayos manamit, malinis ang mukha at magalang. Ibang-iba sa mga taong minsan nang minamaliit ako. Iniabot niya ang kamay niya. Ako si Alden, partner ng tatay mo. Matagal ko nang gustong makilala ka, Miss Castillo. Nakita ko na ang ilang interior designs mo. Mayroon silang malakas na karakter. Ang papuri niya ay hindi exaggerated o pilit. Direkta. Tapat. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat. Marami pa rin po akong natututunan. Bahagyang tumawa siya. Kung kailangan mo ng partner para sa isang bagong proyekto, ikalulugod kong buksan ang mga pinto para sa'yo. Ang mga gusali ay nangangailangan ng touch ng tao. At ang mga design mo ay mayroong ganoong sensibilidad. Nagpapula sa mga pisngi ko ang mga salita niya. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil naramdaman kong pinahahalagahan. Ang aking isipan, hindi ang aking katawan, hindi ang aking katayuan, hindi ang aking kahinaan. Anumang relasyon ang maaaring mabuo sa hinaharap. Mabubuo ito mula sa malusog na lupa, hindi mula sa isang sugat na gaya ng nakaraan ko. Naging maayos ang takbo ng event. Pumalakpak ang mga manonood. Ilang ina ang lumapit sa akin na may luhang mga mata. Sinasabing nagbigay sa kanila ng lakas ang kwento ko. Nginitian ko sila habang pinipigilan ang mga luha. Dahil minsan ay naging sila rin ako. Pagkatapos ng event, pumunta ako sandali sa likod ng building. Mayroong isang kahoy na upuan doon. Dahan-dahan akong naupo at ninamnam ang simoy ng hangin sa hapon. Sa malayo, may nakita akong tao, si Dennis. Nakatayo sa likod ng mga puno, nakasuot ng simpleng damit pantrabaho. Payat ang mukha niya, nakakuba ang katawan niya. Sa tabi niya, si Stella, walang make-up, walang mamahaling pabango, walang mga luxury bag. Nakayuko ang mga ulo nila. Hindi nangahas na lumapit. Umiiwas sila sa tingin ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. At mas mabigat iyon kaysa sa anumang parusang pwede kong ibigay sa kanila. Hindi na ako lumingon. Hindi na kailangan. Hindi na sila bahagi ng buhay ko. Sila ay mga anino na lang ng nakaraan. Pinapanood mula sa malayo. Walang lakas ng loob na humingi ng anuman, walang karapatang lumapit. Dahan-dahan akong tumayo. Nasa kaliwang kamay ko ang tungkod. Hindi perpekto ang mga hakbang ko. Pero bawat galaw ay may layunin. Tumingin ako sa isang bahay sa malayo. Hindi ang sa Vista Real, kundi ang building ng foundation na ngayon ay nag-aalaga sa mga single mothers at mga biktima ng pagpapatalsik ng pamilya. Ang lugar na iyon ay naging tahanan ko noon, ang lugar na minsan nang tumanggi sa presensya ko. Ngayon ay puno na ito ng tawanan ng maliliit na bata, ng amoy ng mainit na pagkain, ng malambot na bulungan ng mga inang bumabangon mula sa buhay na umapi sa kanila. Sa wakas, nagkaroon na ng karapat-dapat na layunin ng bahay.
Matagal ko itong tinitigan at bumulong sa sarili ko sa nakaraan. Sa babaeng minsan nang tumayong iika-ika sa bangketa, nakarga ang isang sanggol. Salamat sa pagtitiis, Elena. Huminga ako ng malalim. Nang hapong iyon ay pakiramdam ko isang bagong pahina ito, ganap na blanko. Ngayon, mahinang sabi ko sa sarili ko na may lumalapad na ngiti. Hindi na sila ang magdedesisyon kung saan ako titira. Hindi na sila ang magdedesisyon kung saan ako pupunta. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tungkod. Humakbang ako pasulong. Simula ngayon, ako lang ang magdedesisyon sa direksyon ng buhay ko. At sa unang pagkakataon, gamit ang pilay kong binti na minsan nang itinuring na kahihiyan, naramdaman kong naglalakad ako ng mas tuwid kaysa kailanman.